Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at sa video na ito ay atin na pong pag-aaralan ang mga uri ng orasyon at pag-aaralan po natin ang mga halimbawa ng batas ng orasyon. Kaya ipagpatuloy na po natin ang pag-aaral ng karunungang lihim. Ngayon, ang mga nakapaloob sa video na ito ay ang orasyon kasado. Ito na po yung nais o ikakasa ninyo sa inyong mga kagamitang espiritual. Ito na po yung gagampanan ninyo, lagi ko pong sinasabi, unawain, pag-aralan ang orasyon at ang batas nito. Dapat alam po ninyo yan para lubusan po talagang gumana. At hindi lamang po porque meron kayong orasyon, dapat kilatisin po ninyo. Dapat alam po ninyo yan kung makunat o hindi sa pera at sa blessing. Dapat alam po ninyo yan. Ngayon, narinig nyo na po ito, no? Yung unawain ang batas ng bawat orasyon pangkasa. Alamin kung ang orasyon pangkasa ay desusi o hindi. Ito yung mga halimbawa ng orasyon na desusi. Ito, naibigay ko na po ito, nakapag-upload na po ako nito. Omobatom, madhustonat, abramilam, dagyurmat, idradel, retomadom, ebikalom. Tapos yung susi, adramantamon. Napansin nyo po, isang beses po ito binabanggit at yung susi, isa rin po. Ito po yung sinasabi kong batas ng orasyon. Hindi ka po basta-basta magdadampot ng orasyon. Dapat kilalanin po ninyo ang batas ng orasyon. Diyan na po papasok kayo, magsasaliksik na po kayo ng mga libreta. Maghahanap na po kayo ng libreta. Gagampanan nyo na po ito. Dadaan na po kayo sa butas ng karayom. Dahil ang spiritual po, ang pag-aaral ng spiritual ay habang buhay. Sa oras na tinahak mo ang landas na ito, habang buhay mo itong gagampanan at pag-aaralan. Okay po? Ayan po, napapansin nyo po, isang beses ito binabanggit at yung susi ay isang beses. Ito po yung batas ng orasyon na sinasabi ko. Kaya umpisahan nyo na po maghanap ng mga libreta. Tingnan nyo po, pag-aralan nyo po, dahil ibinibigay ko na po ang aking kaalaman ng libre. Ang pakiusap ko lamang po ay huwag po itong gagamitin sa kasamaan at sa pagbebenta ng anting-anting. Okay? Kung napagana mo man, nagampanan mo at gumana, huwag mo pong ibenta para kasiyahan ka ng ating banal na espiritu at bumuhos sa iyo at sa iyong buhay ang masagana, siksik, liglig at nag-uumapaw pa na buhay at kasaganahan. Okay po? Lagi ko pong sinasabi, huwag na huwag pong gagamitin sa pagbebenta. Dahil naglagay po ako doon ng sangkap na dasal na may balik sa sinumang magkakaluno sa mga banal na espiritu na inyong tinawag. Okay po? Ito po yung halimbawa ng pangkasa na disusi. Ito naman po yung isa pang halimbawa. Napansin nyo po, rictum lagpas ratab o ambas redom, bukram lipas dam, bukram berselom didasom amen. 3 times po itong binabanggit. Pagkatapos po niyan, babanggitin nyo po yung susi. Isang beses lamang po yung susi. Napansin nyo po, dito sa una, isang beses po itong binabanggit, isang beses din po yung susi. At dito naman po, 3 beses po itong binabanggit at yung susi, isa naman po. Napansin nyo po ang pagkakaiba? Ito po yung sinasabing mga batas ng orasyon. Dapat alam po ninyo ito. Rictum lagpas ratab o ambas redom, bukram lipas dam, bukram berselom didasom amen. Pagkatapos po niyan, banggitin ng 3 beses, isusunod po ang susi
ng isang beses. Barom batom bakdom ablarea bato o bala salitarbar. O bakal at patalim, mamaluktot kayo sa katawan ko. Imeap iluhi iluhok. Okay? Yan po yung sinasabi kong batas ng orasyon. Kaya umpisahan na po ninyo magbuklat at maghanap ng mga libreta. Okay po? Ito naman po yung mga orasyon na walang susi. Napapansin nyo po, tig-3 beses po binabanggit. Diodima Pederium, 3 times babanggitin. Pelepestowes, Jesus, Jesus, Jesus igusum. Ngayon, itong Jesus, Jesus na to, pwede nyo po yung palitan kung nais nyo po yung Yahushua. Pelepestowes, Yahushua, Yahushua, Yahushua igusum. Pwede nyo po yan palitan. At ang ikatlo naman po, Adonai, Jesus, Jesus, Jesus. Omoreum suam o panamimitam laupen obame. Okay? Ito po, lahat po ito ay binigay ng aking guro. Okay? Pang medium level po. Pagkatapos po niyan, arka, arko, arkulum. 3 times din po binabanggit. Napapansin niyo po yung dulo? Yan po yung sinasabi kong batas ng orasyon. May mga orasyon din po na 7 beses binabanggit. At meron din naman po na mga orasyon na maiiksi, ngunit may 60 beses na binabanggit, may 108 times na binabanggit. Yun po ang tinatawag na mantra na. Minamantra nyo na po. So, pag-aralan nyo po yung batas ng orasyon. Dahil yan po ang magpapagana para magpapagana. Yan po ang magpapakilos upang siya ay gumana. Okay po? Kaya hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery at kita-kits po tayo sa susunod na video. Sa video na aking isusunod, naandoon na po yung kamada. Yun na po yung inaantay ninyo na pwede na po ninyong debusyonan kasi naandoon na po yung pagkakamada. After po ng video na yon ay i-upload ko naman po yung video ng ritual. Okay? Pwede na po ninyong debusyonan. After ng video na ito ay pwede na pong debusyonan yung i-upload kong susunod na video. Yung susunod na part. Pwede nyo na po yung debusyonan habang inaantay nyo na po yung ritual. Okay po? Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery at maraming salamat po.